Hey guys, now what is a real Christian? I mean, how do you know? Because we know that from studies, there's around 2.4 billion. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko, mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon po ay ating ibabahagi ang tungkol sa isang kung ano ba ang palatandaan ng isang tunay na Kristiyano o nananampalataya o nananalig sa ating Diyos. Ito po ang ating topic sa ngayon. Mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, na sadyang mahina pa ang ating pananampalataya. So pakinggan niyo po lagi. Subaybayan po natin ang ating tinuturo tungkol sa Biblia, tungkol sa Panginoong Hesus. Ayon lamang po sa salita ng Diyos. So, pinakamahalaga po itong ating topic sa araw na ito, sa oras na ito. Sandali po tayong mananalangin sa ating Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ka o Diyos sa Espiritu at katotohanan, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Panginoong Hesus, na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat namin sambahin siya sa Espiritu at katotohanan sa John 4 verse 24. Ama na nasa langit, kami po ay narito sa harapan mo. Patuloy kami nagtitiwala sa iyong mga salita. Alam po namin ito'y makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ni Abraham, na Isaac at ni Jacob. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Na siyang darating na aming pinakahihintay. Ikaw ang aming Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat-lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa, upang marinig mo po, Panginoon, ang aming mga panalangin. Sa oras na ito, Panginoon, malayang kumilos ang banal mong Espiritu sa oras na ito. Patuloy mo kaming i-bless, O God. Bless the work of our hands, O Lord. Buksan mo ang aming spiritual na pag-iisip upang makilala ka namin ng lubos ng Panginoon. Malaman namin ang iyong batas, ang iyong salita, upang tumimo sa aming mga puso't isipan. At nung ito'y may sagawa po namin, may sa buhay po namin ito, upang makita po ng mga tao na ikaw nga ang Diyos na kasama namin, na siyang gumagalaw sa araw-araw. Patuloy mo pagalingin, Panginoon, ang mga may sakit, sapagkat sa pangalan mo, Jesus, sa Marcos 16 verse 17 na sinabi mo, sa pangalan mo magpapalayas kami ng mga demonyo. Ang mga may sakit ay gagaling na mapatungan ng aming mga kamay sa pamamagitan ng pangalan mo, Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya. Salamat po, Ama na nasa langit. Patuloy na maliwanagan po ang aming isipan, puso't isipan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po ang ating topic. Ano nga bang palatandaan ng isang tunay na Kristiyano o nananalig sa ating Diyos? So, para malaman nyo po kung tunay ngang mananampalataya ni Kristo ang isang tao at sinasabi na sila ay makadiyos. So, simulan na po natin. Ano ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Marcos 16 verse 17? Ito po ang tanda na may pananampalataya. Marcos 16 verse 17. Sabi ni Hesus, sa pangalan ko magpapalaya sila ng mga demonyo. Hindi sila dumampot man sila ng ahas o uminom ng lason, ay mapaggagaling ang mapatungan ng kanilang mga kamay. So, iyan po ang unang tanda na may mga mananampalataya sa ating Diyos. Tandaan niyo po ito. Kapag ang mga katangian na nabasa natin ay wala sa isang tao, siya ay isang huwad na Kristiyano. Pangalawa, may alam sa salita ng Diyos.
Alam niyo ba kung bakit? Ano ang sinasabi sa Hebreo 10 verse 16? Ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. So ayon po sa nabasa po natin, ang tunay na mananampalataya sa Diyos ay may alam sa Biblia o sa salita ng Diyos. Dahil nga itinanim ito sa ating puso at isip, kaya dapat maraming alam tungkol sa Biblia ang isang mananampalataya ng ating Diyos. Alam niya po ang salita ng Diyos. Alam niya po kung anong sinasabi ng ating Diyos. Dahil siya po ay nagbabasa, nananalangin palagi. Kapag walang alam ang isang tao sa salita ng Diyos, siya ay nagyayabang lang at hindi tunay na Kristiyano. So pangatlo po, dapat makikita sa kanya ang bunga ng Espiritu Santo ng Diyos. So ano-ano nga ba iyon, ang bunga ng Espiritu Santo, the fruit of the Holy Spirit ng taong mayroon nito? So basahin po natin sa Galatia 5 verse 22 hanggang 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. So dapat po taglay ng isang tao ang mga nabanggit natin. Ito pong ating nabasa. Tulad ng mayroong kapayapaan ng isang tao, may pag-ibig sa kapwa, lalo na sa ating Diyos. Matyaga, mabait, mabuting tao, at matapat, na hindi madalas nagsisinungaling o hindi siya sinungaling. At higit sa lahat, makikita mo sa kanyang buhay ang mga nabanggit dito. Dagdag pa natin, dapat palagi siyang nagdarasal ilang beses sa isang araw. Sinusunod niya ang nakalagay sa Biblia at nag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag po natin paniwalaan ang mga taong mainitin ang ulo. Bakit nga ba? Sapagkat kaya mainit ang kanilang ulo ay wala silang kapayapaan, mahina ang kanilang pangunawa. Tandaan po natin na kapag tayo'y nasa Diyos, dapat mahaba ang ating pasensya, mahabagin po tayo, matulungin. Huwag rin po natin paniwalaan ang mga madalas magsinungaling, mga nagbibisyo, palamura, o mga lumalabas na masama sa kanilang bibig, mga gumagawa ng masasama, hindi marunong magmahal sa kanilang pamilya, sa mga kamag-anak o sa kapwa, na itinuro ng ating Diyos na mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili, sapagkat ang ating kapwa ay inilalang ng Diyos na kalarawan natin, na nakalarawan ng ating Diyos tayo. Kaya dapat hindi tayo mag-aaway. Hindi natin aawayin ang ating kapwa. Mahalin po natin siya. Lalo na sa mga mahihirap, pulubi, at di marunong maawa o tumulong. Tandaan po natin na hindi makakalimutan ng Diyos ang mga tunay na mananampalataya sa Kanya. Hindi po nalilimutan ng ating Diyos ang mga gumagawa ng mabuti, ang mga hindi sinungaling, ang mga sumusunod sa ating Diyos. Dahil nakikita nga sa kanila ang pagiging mabuting tao, taglay nila ang fruit of the Holy Spirit of God. Dahil ang banal na Espiritu ang taglay nila na nagtuturo sa kanila upang maging banal at mabuting tao at masunod ang kalooban ng ating Diyos. So, imposible na makasunod ang isang tao kung hindi nga taglay ang Espiritu Santo sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas.
Diyos at tagapagligtas, ay matatanggap rin niya ang Espiritu Santo kapag tayo'y nanalig at tumanggap sa Panginoong Yesus. So matatanggap po natin ang Espiritu Santo. So ngayon, nalaman na ninyo ang tunay na mananampalataya sa ating Diyos at kay Kristo Jesus. Huwag po nating paniwalaan ang mga nagsasabi na sila'y Kristiyano, ngunit hindi naman makikita sa kanilang buhay ang pagiging matuwid at pagiging banal. So kailangan po makikita sa buhay nila ang pagiging matuwid, pagiging banal, pagiging mahabagin, may kapayapaan, hindi mainit ang ulo, may pagmamahal sa kapwa, marunong tumulong at marunong gumawa ng mabuti. So marami pa po tayong malalaman tungkol sa ipahayag pa ng Espiritu Santo sa atin. Naway nagkaroon po kayo ng tamang kaalaman tungkol sa ating Diyos at kay Jesus na kanyang bugtong na anak na makikita at mababasa lamang sa Biblia na nagtuturo ng tama, nag-aakay sa matuwid na pamumuhay dahil ito po ang katotohanan, ang salita ng Diyos na matatagpuan lamang po sa Biblia. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, kayong lahat na may sakit, anumang sakit ang meron sa inyo ngayon. Lumuhod po kayo sa harapan ng ating Diyos. Siya po ay narin po sa harap ninyo. Pagpikit niyo po ang inyong mga mata. Ipatong niyo po ang inyong kamay sa may sakit. Anumang sakit ninyo ngayon ay pagagalingin ng Panginoong Hesukristo, sapagkat siya po ang dakilang manggagamot. Siya po ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang dakilang the great healer. Lumayas kayo, masamang espiritu ng sakit sa mga taong nakikinig ngayon na mayroong sakit o iniindang mga karamdaman. Tinanggihan man na ito ng doktor. Anumang inyong masamang karamdaman, sa pangalan ni Jesus, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lumayas ka, masamang espiritu ng sakit, in the mighty name of Jesus. Layas! Salamat po, Ama na nasa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.